Hello guys, good afternoon. So today is Sunday, January 11, 2026. So guys, pasensya na at hindi ako nagbigay ng mga updates for the past week na nagdaan. So guys, ito magbibigay ako ng mga information o mga advices, no, para sa ating mga kaibigan. Guys, ito ay pertaining sa tinatawag na lumalaganap na super flu sa ngayon. So guys, ito lang yung mga advice ko sa atin. Ang super flu sa ngayon ay nakukuha sa tinatawag na crowded, no? So maraming tao, no? Kumbaga doon sa mga lugar kung saan nagtitipon-tipon yung mga tao. So guys, lagi niyong tandaan, lagi kong ini-encourage ko kayo, no? Ini-encourage ko kayo guys na as much as possible sa mga kaibigan natin, mga magulang natin, no? Especially yung tinatawag na 60 and above, no? Yung mga senior citizens. Hindi lang yon sa mga kahit na hindi senior citizen, sa member ng family natin, dapat tayo ay magkaroon ng tinatawag na flu vaccine. Ang flu vaccine, guys, ito ay nakakatulong sa atin na kung saan hindi tayo ganun kabilis kapitan ng tinatawag na lumalaganap na sakit na super flu. Guys, ito yan. So marami ang naiulat, no, na sa ngayon, especially sa mga lugar dito sa Kamaynilaan, ito ay tinatawag na laganap, yung tinatawag nila na super flu. So ito yung mga simptomas nila ay mapapansin nyo pagbibigat ng katawan ninyo. Ibig sabihin, wala kayong gana, parang ang feel mo na parang ang lagnat mo ay nasa loob, no? At andyan na yung simptomas na ikaw ay sinisipon, inuubo. So pakiramdaman mo yan guys. So pag dumating yung punto na 3 days, yung mga nararamdaman mo na simptomas sa sinasabi ko, guys, huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Kailangan natin magpa-consult tayo sa mga expert na mga doktor na kung saan para matukoy o malaman natin kung ano yung pinagmumulan ng ating sakit. Kasi guys, normal lang sa atin, sa pamilya, kapag nakakaranas ng tinatawag na ubo, sipon, which is ginagawa yan ay pwede na yan na tusiran o yung tinatawag na pamibigat ng yung katawan, no? Ibig sabihin, mabigat yung katawan mo, sabi nga nila, inom ka ng alaksan. So may mga instances na ito ay na-address, meaning nawawala. So, kapag dumating yung punto guys, ito ay hindi nawala kahit na anong inom mo ng gamot at ito ay napapansin mo na parang hindi nagbabago at mas lalo pang lumalala. So, huwag na tayong magdalawang isip. Tayo ay magkonsulta tayo sa tinatawag natin na eksperto na kung saan magbibigay sa atin ng tamang direksyon kung ano yung dapat nating inumin. Okay? So guys, lagi niyong tandaan, no? Especially doon sa mga working na mga kaibigan natin, mga magulang, kapatid, kung sino man yung member ng family na nagtatrabaho, malimit na lumabas ng bahay na kung saan talagang sinasadya pa o dinadayo nila yung lugar kung saan sila nagtatrabaho. So meaning to say, ayun yung prone, no? Na kung saan madali silang tinatawag na kapitan. Kasi eto guys, hindi natin masasabi, especially doon sa mga crowded na lugar na naglalakad lang tayo, mga nasasalubong, mga nakakasabay. Minsan may mga time talaga niyan, hindi may iwasan na nagkakaroon ng siksikan. So naandun yung tinatawag na madaling kapitan ka. Lalo na kung wala tayong tinatawag na protection. Ano ba yung protection guys yung sinasabi ko? So ang protection na sinasabi ko dapat
meron tayong tinatawag na flu vaccine. Yung flu vaccine guys, ito yung proteksyon ng katawan natin. Kapag tayo nagkaroon ng injection ng flu vaccine, hindi ganun kabilis tayo ay mahawa. Okay? Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang sakit walang pinipili yan. Mapabata, mapamatanda. Pag kinapitan ka ng sakit, ayun yun. So, knock on wood. Kahit na anong yaman natin guys, kahit anong yaman natin, kapag lumala na yung sakit natin at hindi natin na-address ng tama, guys, yung yaman natin, saglit lang yan. Dahil napakamahal ng gamot, makumpine ka sa hospital guys, magbabayad ka sa isang room. Sabihin na lang natin, yung room na yon ay air conditioner yon, no? Ngayon, ito ay papatak, sabihin na lang natin 1-2. Ayun, mababa pa yon, 1-2. Paano yung guys kung halimbawa tayo ay nakumpine ng matagal na panahon o matagal na araw? Sabihin na natin guys, meron tayong tinatawag na health card. Okay. Ang health card, okay yon, nakakatulong yon. Kahit papano, yung gastusin ay pumapasok doon, no? Pero guys, ang question is, paano kung tayo ay tumagal sa ospital? At naubos yung pondo mo yun sa tinatawag na health card. So yun na yun, problema na yun. Marami kang lalapitan, mga kamag-anakan mo, lalapit ka sa SWA, lalapit ka sa kung saan na pwede kang makakuha ng konting tulong, no? Para ma-provide o pambayad doon sa ospital. Ang problema niyan guys, wag naman sana dumating sa punto, lumubog ka na sa utang sa ospital. Alam niyo naman sa ospital, konting kibot, talaga tatakbo ang pera. Yung tinatawag nila na ipapatest ka, any test na gagawin sa'yo may bayad yun. Okay? Ang bisita o per visit ng doktor may bayad yun. Kaya wag naman sana yung sinasabi natin na lumobo o yung tinatawag natin na lumaki yung tinatawag na billing natin sa ospital at yung tao ay nawala pa. Ayun ang masakit. Kaya nga guys, sinasabi ko lagi, hindi pa huli ang lahat. Sa lumalaganap na super flu vaccine, dapat guys, ini-encourage ko kayo na magpa-flu vaccine tayo. Okay? Kasi magkano lang naman yon? Mag-search tayo o magtanong-tanong tayo, magkano ba ang binabayad na yon? Ito ba'y makakamura tayo kung tayo ay may gamot at may kakilala tayong doktor, siya mag-inject o nurse? Anything na possible means na pwede natin gawin. Okay? Kaya nga sabi nga natin, health is wealth. Lagi niyong tandaan, hindi ang health natin ay pangmatagalan. Dapat to'y laging proteksyonan, alagaan. Hindi natin alam what will be happen tomorrow. Maaaring maiba ang timpla ng kalusugan natin na madali tayong kapitan, no? Ng sakit. At saka doon guys, sa mga magulang natin, kapatid, especially, no? Especially sa mga tinatawag na merong dalawang sakit. Magkapatid dyan, dalawang sakit na magkapatid. Ano ba yon? Pag dinapuan ka ng hypertensive ka, na-diagnose na ikaw ay hypertensive, ibig sabihin high blood ka. Okay, high blood ka. Then, ito yung tinatawag na diabetic ka, mataas yung sugar level mo. Yan, dalawa na yan, pag binigyan ka ng ganyan sakit, ayan, madali kang dapuan ng mga simpleng sakit. Kasi, yung tinatawag na hypertensive at saka yung sugar level mo tumataas, pag sinabing uncontrolled medicine, so meaning to say, hindi na siya kayang kontrolin ng medicine. Kasi, nasa sayo yan Ano ba yung mga pinagbabawal para hindi mag-shoot up yung tinatawag na sugar level mo? O kaya itatawag na bakit laging mataas yung dugo mo o high blood ka. So ayan, may mga pinagbabawal sa atin na which is may time, sinusunod natin, after 1 week, nawawala na naman. No? Kaya doon lang tayo
nagkakaroon ng magandang idea kapag tayo ay lumalala na. Pero wag nating sayangin, may time, ibangon natin sarili natin guys. Alagaan natin sarili natin, especially doon sa sinasabi ko na merong dalawang magkapatid na may karamdaman. So ibig sabihin, may dalawa kang karamdaman na magkapatid sila. Okay? Dapat mag-ingat-ingat tayo sa ating kinakain. Kailangan natin mag-exercise, regular exercises and diet. Okay? Kasi kung hindi tayo makikinig o hindi natin gagawin yung mga bagay na ganun guys, ang magiging affected niyan yung pamilya natin. Kasi nandun na yung tayo ay nakaratay, naka-confine tayo. Siyempre, iisipin natin yung mga mahal natin rin sa buhay. Saan sila kukuha ng pera? Pampapagamot sa atin. Kaya nga, lagi niyong tandaan, mahalin natin yung sarili natin. Katulad nito, yung sinasabi natin na merong super flu. So, ini-encourage natin yung mga magulang na sana mabigyan sila ng vaccine. Hindi lang sinasabi natin yung mga nagtatrabaho sa Manila o lumalabas ng bahay, kung hindi, doon sa mga sinasabi natin na kahit nasa loob ng bahay, kailangan natin na meron tayong tinatawag na panlaban o protection kung saan pwede natin pangalagaan yung health natin. So, lagi niyong tandaan, mas mainam na meron tayong panlaban unlike doon sa walang panlaban. Kasi baka magulantang na lang tayo o masurprise tayo one day na parang nananakit yung kalamnan mo, parang iba na yung ubo mo. So iniisip mo baka ito ay lagnat lang. Okay lang sana kung mga lagnat o trangkaso na kung saan kayang gamutin noong iniinom natin sa bahay. Pero wag naman sana baka ito ay nakuha natin doon sa mga matataong lugar kung saan tayo pumunta, no? At wala pa tayong tinatawag na panglaban o yung sinasabi natin flu vaccine. So definitely, kapag ang karamdaman natin sa loob ng 3 days, walang pagbabago at continuous yung nararamdaman natin, magpatingin tayo. Mahirap guys, napakahirap. At ang iisipin lagi natin yung mga pamilya natin na umaaruga sa atin na may sakit tayo. Isipin natin, saan sila kukuha ng pambayad? At yung tinatawag na inconvenient para sa kanila. Instead na mag-focus sila sa trabaho, hindi sila makapokus kasi tayo ang binabantayan dahil nga nakaratay tayo. Kaya, guys, lagi niyong tandaan, ang sakit walang pinipili yan. Kahit sinasabi natin, over 60 years old ka o yung tinatawag na senior citizen ka o bata ka man, walang pinipili yan. Kaya lagi natin tandaan, mahalin natin ang sarili natin hanggat tayo ay nabubuhay. So napakasarap mabuhay sa mundong ibabaw nang tayo ay simple. Kumakain tayo ng 3 beses sa loob ng isang araw. Wala tayong malubhang karamdaman at hindi tayo nagiging pabigat sa ating mga pamilya. Okay? Kaya nga, eto ngayon, yung sinasabi natin na kumakalat na super flu, eto ay wag natin ipawalang bahala. Ito yung mga bagay na tinatawag natin na iniisip ng karamihan, ordinary flu yan, hindi. Wag nating isipin na ordinary flu. Kasi baka ito ay tamaan tayo at hindi na makaya ng immune system natin o katawan natin at doon lang tayo magsisisi sa bandang huli. Kasi nga inisip natin ordinary flu lang to. Kumbaga lagnat laki. Wag. Kasi kapag naandun na yung malubhang karamdaman at affected na yung internal organ natin, andyan na. Napapansin nyo, ang daming mga laboratory test na pinapagawa sa hospital. Kung saan, hindi mo alam kung saan ka pupunta o saan ka hihingi ng tulong. Lalo na't pag natapos na o naubos na yung tinatawag na
sa health card mo. Ang health card, guys, ito ay may certain amount na kung saan hanggang dun ang limit mo, no? Sabihin na natin, malaki na yung 150,000. Okay. Ano ba ang 150,000 kapag ikaw ay nagkaroon ng sakit na maluba? Ang 150,000, guys, napakaliit na pera yan para sumuporta doon sa karamdaman mo na tinatawag na serious na malubana. Okay lang yan, guys, yung mga sakit na panandalian, 1 week, 2 weeks, okay yan. Pero guys, kapag ginapos ka ng sakit na umaabot ng aman, o 2 months, 3 months, guys, ayan na, yung family mo o member ng family mo ay mag-iisip kung saan sila lalapit. Na pwede silang lumapit sa SWA o pwede silang lumapit sa mga tinatawag na mayors kung saan kayo nasasakupan para humingi ng konting tulong o gamitin yung SSS kung meron man o PhilHealth ninyo, gamitin nila kung ano may pwede. Pero guys, mahirap. Kaya nga sabi ko, bakit pa tayo hahantong sa ganong situation? Kung kaya naman natin pangalagaan yung sarili natin. Kasi sabi nga natin, guys, walang pinipili ang sakit. Kapag ginapos ka ng karamdaman, yung yaman mo, hindi pwedeng sabihin, sige, 1M, bayaran kita, pagalingin mo ko. Hindi yun. Hindi ganun kabilis, no? O sinasabi natin, kadali, instant, no? Pag sinabi mo, gagaling ako, gagaling agad. Hindi yun. May mga bagay na sinasabi natin na ginapos ka, no? Ginapos ka na ng karamdaman, nakaratay ka. So nakikita mo, maraming bumibisita sa'yo, tinitignan mo na lang sila. Ang iniisip mo, bakit kasi hindi ako nagkaroon ng tinatawag na mga safety protection na tinatawag. Tulad niyan, yung flu vaccine na sinasabi ko. Hindi kayo naniniwala dahil nga iniisip nyo baka mga ordinary na sakit lang yan, na which is kaya naman ng alaksan, kaya naman ng tusiran. So, hopefully sana makaya. Pero yun nga, sinasabi ko lagi, kapag ito ay tumungtong o dumating sa 3 days at wala pang pagbabago, don't hesitate to ask doon sa specialist na doktor. So, they will be the one entitled to give the right medicine for you. Ayun lang yun, simple. Kaya nga, lagi natin sinasabi, hindi tayo doktor. Inaral nila yon, alam nila yon. Kaya nga, para hindi tayo tumungtong doon, hanggat maaari, pangalagaan natin yung sarili natin. Lagi niyong tandaan, kahit ikaw ay below 20 years old, meron ng karamdaman ng isang tao. Lalo na kaya tumungtong ka sa 40, 50, ayan na. Guys, ito yung tinatawag natin, pangalagaan natin yung sarili natin. Tignan natin kung ano yung mga kinakain natin, na alam natin na hindi na tayo pwede sa ganung bagay. Huwag na natin pilitin. Malakas lang ang isipan natin, pero yung health natin bumibigay na. Kasi may mga ilan na nadadiagnose na ikaw ay mataas ang ganito mo, cholesterol, o mataas yung tinatawag na sugar level mo, pero 1 week lang naniniwala ka sa advice ng doktor, iwas ka sa matatamis o iwas ka sa mga oily food. Ngayon, ginagawa mo yon. So after ng 1 week, nawawala na yung guys sa isipan. Kasi ang iniisip mo, okay naman na ako ngayon. At so lalantakan mo na naman yung mga pagkain na binabawal. Paano yung guys? Kapag dumating sa punto na talagang nag-super taas lahat yan, at bigla ka na lang, wag naman sana, knock on wood, wag naman sana na ikaw ay bigla na lang bumaksak dahil nga sa ganong situation, nagpabaya ka sa sarili mo na alam mo na meron kang ganyang karamdaman. Kaya hindi naman masama guys na tayo ay sumunod, lalo na kung ito ay nararapat para sa ating katawan. Okay? Sabi nga natin, kapag tayo ay tumungtong sa edad na 40 and above, no? Especially, ayan na yan, nagsisimula na yan. Hindi na ganoon kabilis yung tinatawag na metabolism natin, yung panunaw natin.
May mga ilan na pag kumain ka, ang dami mong kinakain sa gabi, matutulog ka na, paano mo tutunawin yun? Ngayon, kung daily routine mo, ang ginagawa mo yun guys, definitely, merong kaakibat na parusa para sa iyo yun. Hindi maganda yun guys. Kaya kinakailangan natin proper exercises and diet. Hindi masama yun. Ngayon, kung tayo ay napapansin mo na parang bitin yung kinakain mo, kasi may mga ganun pag nag-diet ka guys, mapapansin mo bitin. Isipin mo, grabe, bitin naman to. Kumbaga, parang hindi ko napipil na yung tummy ko is full. Kumbaga, yung tummy mo guys, parang bitin siya dahil nga hindi ganun dati yung kinakain mo. Kumbaga, nag-reduce ka based on the recommendation coming from your doktor na sinasabi, diet ang gawin mo, yung lifestyle tanggalin na yan kasi hindi ka na bata para sabihin natin na ganun pa rin yung gagawin mo. Kaya guys, lagi nyo tandaan, pag napapansin nyo na yung tummy nyo ay parang hindi pa full, kasi yung tummy natin dati, lalo na't malakas tayo kumain, nag-expand yan Nag-expand yan. So, hindi ako doktor hindi ako doktor. So, ito ay yung mga may mga nakakasalamuha tayo na nagtatanong din tayo bakit ganon. So, nag-expand siya kasi nga ang dami ng kinakain natin. Ngayon, pag dumating sa punto na nag-reduce tayo, automatic yan Di ba, magkukompress siya. Mapapansin mo, pag nilamanan yan, feel mo, hindi ka pa contented o hindi ka pa kontento kasi dati malakas ka kumain Pero, kapag ito ay ginagawa mo na, no? Sunod-sunod na, meaning to say, ginagawa mo na siya. So, ayun, yung tummy mo mismo, magkukusa yan, no? Mag-a-adjust yan na gano'n na lang yan, no? Hanggang kung ano yung capacity ng kinakain mo, ayun na lang yun. Pero subukan mo, nagda-diet ka, gano'n, no? Ang tagal mo nag-diet, kontento ka na sa kinakain mo, tapos ginawa mo, bumalik ka ulit sa bad habit ba yun? Tinatawag natin bad habit na kumain ka na naman ng marami, subukan mo, sasakit ang tiyan mo kasi nga mag-expand siya dati na siyang nag-compress, nilamanan mo siya ng maraming, nag-intake ka ng mga foods, siyempre definitely mag-expand siya, so mababanat siya, hindi siya sanay kasi nasanay na siya yung nag-reduce ka. So may time na mapapansin mo sumasakit yung tiyan mo dahil sobrang busog ka kagad. Okay, ganun lang yung kasimple. Kapag magda-diet ka, mapapansin mo na parang wala pang laman yung tiyan mo.